Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 17, 2026, Miyerkules ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pungunang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 2, verses 1 and verses 6 to 14. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan. Nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan, hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Elias, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong ginuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y umagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig. Sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa bahaging ito, nasa ikalawang aklat tayo ng mga hari. Ngayon ay nagtatapos ang panahon ni Elias. Siya ay isang propeta at naging tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. At nitong mga nakalipas ay na araw ay narinig natin ang kanyang paghahatid ng mensahe kay Haring Akab. Siya yung itinuring siyang matalik na kaaway ni Haring Akab dahil nga sa mga mensahe na ibinibigay sa kanya. At ngayon ay panahon na para siya ay kunin ng Panginoon at ipasa niya ang kanyang pagiging propeta o kanyang responsibilidad kay Eliseo. So mula kay Elias, ngayon ay si Eliseo naman ang ating maririnig. At dito nga po, isang katotohanan, no, na lahat tayo ay may takdang panahon sa mundong ito. Kaya pagsikapan natin na magawa natin ang ating misyon at responsibilidad sa abot ng ating makakaya ng may buong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. At mahalaga din na mayroon din tayong tinitrain na mga papalit sa atin. Hindi tayo pang matagalan o habang buhay na hahawak ng posisyon o hahawak ng titulo. So dapat lagi rin tayong bukas sa kaisipan na anumang oras pwede tayong tawagin ng Diyos. Kaya dapat at nararapat lamang na meron tayong fino-form o tinitrain na pwede natin pag-iwanan o pagpasahan ng ating pong mga gawain. Nang sa ganun, magtutuloy-tuloy. Magkaroon ng consistency
no, ng gawain, lalo tigit sa pagiging propeta o pagpapahayag ng salita ng Diyos. At sa inyo din, no, sa inyong mga propesyon, dahil ano na lang mangyayari kapag walang papalit sa iyo, dahil wala kang training at wala kang pinagkatiwalaan. So ito ay maglalaho na lamang. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po lahat.